Puri ng ating mahal na Panginoon, nasa sandali pong ito, mga minamahal, hallelujah, praise, ang bawat isa po ay aking inaanyayahan na tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, tumakda tayo aming kakabsat, bilang pagbibigay galang, respeto sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, at aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Nanding Manalang. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa ating beloved Eli Boy Manalang. Tayo natin magkaisa na pong manalangin. Opo, mapagpala ng Diyos. Mga banal sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa iyong matamis na presensya na patuloy pinadarama sa bawat sa amin. Salamat sa mga kapatid na nakadalo, mahal na Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo na patuloy pinagkakalob sa bawat sa amin, mahal na Panginoon. Salamat sa mga patutuo ng mga kapatiran, mga himala na ginawa mo, na patuloy namin pinupuri at pinasasalamatan ka dahil ikaw ay mabuting Diyos. Hallelujah. Paglangis mo sa mga awitin ng mga awit, mahal na Panginoon, salamat po. At ngayon buksan mo ang aming mga puso at pangunawa sa mensahe ng kaligtasan. Lang isang may abang lingkod, wala po kong magagawa kung sa kanakin. Sa panguna at pangkalahatang panalangin ay mga Pastor Evangelist William Estrada Almeida. Father, in the name of the Lord Jesus, I beseech you, Lord God, to bless thy word. Please, dear Jesus, open the minds and understanding of my beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart to love their soul, love their salvation. Bless thy word, Father, in the name of Jesus. Please, dear Jesus, open the minds and understanding of beloved brethren, especially the new ones, O Lord God. Bless us, O Lord God. Doubts and unbelief cast out in Jesus' name. Doubts and unbelief cast out in Jesus' name. Bless thy word. In Jesus' name. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang lugar, sa abroad, hallelujah, nating mga kapatiran na nandyan, nanonood at sumusubaybay sa ating banal na gawain, hallelujah. Sa lahat na po ng mga minamahal nating mga kapatiran, mga kamanggagawa, sa mga ama ng tahanan, hallelujah, sa araw na ito, special na pagbati sa lahat, happy Father's Day, hallelujah, ating mahal na pastor, sa beloved Almeida family, sa lahat po ng mga beloved ministers, pati sa ating beloved Tet, ating beloved Minister Luke Smith, at maging sa ating beloved Bishop Samuel Smith. Happy Father's Day po. At sa lahat na po ng mga minamahal natin, mga nandyan sa outreach station natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa abroad, at sa lahat ng matatapat natin mga kapatiran. Hallelujah. Sa mga datihan at sa mga baguhan, sa ating mga beloved viewers. Hallelujah. Happy Father's Day po sa lahat ng mga pamilya ng ating mga kapatiran. Kahit na sila po ay hindi pa natin nakakasama sa ating gawain, pero yung kanilang mga beloved wife ay nandito, nagiging mainit, na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Baging sa pamilya ng mga awit. Hallelujah, yung mga asawa na hindi pa natin nakakasama sa ating banal na gawain. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain din lahat ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, dito po tayo sa Deuteronomio, Kapitulo 30, versikulo 15 hanggang 20. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid ko, at makiisa tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos bilang pagkain ng ating mga kaluluwa. Food of our soul. Pakibasa natin. Sa aksulat ng Deuteronomio 30, 15 hanggang 20. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan.
na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang mga daan, at tuparin mo ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan, at ang kanyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Ngunit kung ang iyong puso ay lumiko at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ay akin ngang pinatutunayan sa inyo sa araw na ito na kayo'y tunay na malilipol. Hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Hordan upang pumasok na ariin. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Amen. 20. Na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw, upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Nakusa mga kapatid ko sa lahat ng mga anak ng Diyos. Tayo po ay kinakausap na mahal na Panginoon palagi. Kapag tayo po ay dumadalo sa ating banal na gawain, ito po ay palagi nandito sa ating gawain. Ang pagpapala at ang sumpa, nilalagay ng mahal na Panginoon sa ating harapan. Ang buhay at ang kamatayan. Sabi rito sa 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ng Panginoon mong Diyos. Amen! Sundin natin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi natin sa John chapter 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Lahat tayo ng mga anak ng Diyos ay gusto pagpalain ng Diyos. Amen! Kasi anak ka na ng Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon pagpalain ka. Amen! Iingatan ka sa disgrasya, sa kapahamakan. Katulad sa nangyari sa buong mundo. Almost 18 months na. Itong COVID-19 virus, itong pandemic, na kung saan nangyari yan, no? Buhay at kamatayan. Ang naging ng mga tao ngayon. Kamatayan, dun sa mga hindi nalunasan ang kanilang karamdaman. Buhay naman dun sa mga nakasurvive. Buhay dun sa mga kinahabagan ng Diyos na madugtungan pa ang kanilang tinatangkilik na buhay sa sanlibutan ito. Kaya tayo mapalad sapagkat tayo po ay protektado ng Diyos dahil ang Diyos ay nasa atin. Amen! Na kung saan ang salita ng Diyos ay totoo. Na dito mabasa pa natin sa Ezekiel, Kapitulo 36, 25 hanggang 30. Tulungan dito si Brother Chris magbasa. Sa aklat ng Ezekiel 35, 36. Ezekiel 36, 25 hanggang 30. 25 hanggang 30. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig Amen. sa inyo, at kayo'y magiging malinis. Sabunin ninyong karumihan, at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Hallelujah. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. Amen. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga katulan. At isasagawa
at kayo'y magsisitaan sa lupain na ibibigay ko sa inyong mga magulang. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Amen. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan, at aking patutubuin ang trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. 30. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy, at ang ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggapan ng kadustaan, ng kagutom sa mga bansa. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi nyo ang liwanag ng salita ng Diyos kapag ang mga anak ng Diyos ay matapat. Ang kadustaan ay tatanggalin na ng Diyos sa atin. Amen. Ang kahirapan, yung kagutom, grabe ang Diyos ang nangako sa atin. Amen. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. At kayo magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Lilinisin ko kayo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. At lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Everybody say praise the Lord! Nung araw, napakatigas ang ating puso. Talagang parang bato ang ating mga puso nung araw sa kasalanan. Kahit na mali na, hindi pa rin natin matanggap na tayo nagkamali. Hindi natin matanggap na may kasalanan tayo. Ipinaglalaban pa rin natin yung mali. Gusto natin maging tama. Dahil sa katigasan ng ating mga puso. Pero ang Diyos mabait. Amen! Winisikan tayo ng malinis na tubig. Hallelujah! Naging malinis tayo. Amen! Hallelujah! Ang ating buong karumihan ay naalis. Hindi basta-basta ito, mga kapatid ko. Dahil maraming tao ngayon ang alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Kahit na sila nagsisimba, nagdadasal mula sa pintuan hanggang sa altar, ang kasalanan ay nandyan pa rin. Ngunit tayo, salamat sa mahal na Panginoon, pinagpala tayo, nilukuban tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, upang tayo wag na magkasala. Amen! Yan alam na natin, ang ginagawa natin ngayon ay mabuti. Imagine, taon na ang binilang ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Kumbaga dati, nasa reliyon tayo, tumanda tayo sa reliyon, pero walang nangyari sa ating buhay. Pero ngayon, nandito tayo, sa ating gawain sa Bangar La Union, 16 na taon na tayo dito. Ang mga kapatiran na natili na mainit na naglilingkod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Lumalago ang kanilang pananampalataya. Yung iba naligtas sa pamagitan ng ating TV program, ng ating mga kusada, naligtas sa ating Facebook Live, sa ating live streaming ng ating gawain dito sa Bangar. Naligtas sila sa pamagitan ng ating Jesus Miracle Hour, sharing the Word of God, sharing the love of God. Natanggap nila ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. Yung dati nilang puso na bato, ngayon ay naging laman na. Amen! Alam na nila yung masama at mabuti. Kasi pag ang puso mo ay bato, hindi mo alam yung mabuti at masama. Ipipilit mo talaga yung masama. Ipipilit mo yung masama. Lamang lagi yung masama kesa sa mabuti. Pero ngayon, salamat sa Diyos. Ayaw na natin gumawa ng masama. Gusto natin, ang Diyos ay kasama natin. Mabuti ang maglingkod sa Diyos. Amen! Dahil sabi ng Biblia, papatubayan tayo ng mahal na Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay pagkakatiwala sa atin. Ang tao na walang Espiritu ni Kristo, ang tao walang Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Amen! Kaya nung sabi pa dyan, at aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. At kayo magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Magmula nun tayo dinako ng mahal na Panginoon sa ating banal na gawain. Nalaman natin ang totoong pangalan ng Diyos. Amen!
Nakilala natin yung Diyos na tagapagligtas. Nabautismuhan tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Napatawad ang ating mga kasalanan. Amen! Nung ibinigay natin ng buong buo ang ating buhay sa mahal na Panginoon, nagmanifestasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Binago tayo. Dahil sabi ng Biblia, lahat na naniwala at sumampalataya sa Diyos ay magiging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen! Kaya salamat sa Ebanghelyo ng Diyos na ipinangaral ng ating mga pastor. Turo at aral ng ating beloved Mama Dear Resistant Pastor Lina C. Almeida. From 1975, hallelujah, nandyan. Hanggang ngayon, napapakinggan natin ang mga mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dear sa ating YouTube, sa ating programa, sa Jesus Miracle Hour, yung mga replay program natin sa TV, nandyan ipinapangaral ng mga pastor na may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen! Na ang salita ng Diyos ay magbibigay ng pagbabago sa tao. Ang salita ng Diyos ay magbibigay ng kagalingan sa bawat maniniwala at sasampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay may dalang pagpapala. Amen! Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi katulad sa ating reliyon. Bagamat lagi natin nadidinig ang pagsamba sa ribulto, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay pagsamba sa demonyo, marami pa rin tao ang nadaya sa sanlibutan. Kasi hindi nila binasa ang Biblia eh. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ang salita ng Diyos, ang mensahe ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng banal na kasulatan, gospel is the power of God unto salvation. Kaya kailangan pakinggan mo ang salita ng Diyos. Amen! Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, malalaman mo yung masama at mabuti. Amen! Dahil nilalagay ng mahal na Panginoon sa ating harapan ang kaligtasan. Pag naniwala ka, kaligtasan ang matatanggap mo. Amen! Pero pag hindi ka naniwala, ang matatanggap mo'y kapahamakan. Kaya nga nilalagay ng mahal na Panginoon sa ating nabasa kanina, buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Amen! Dito ba buksan natin? Sa Exodus 23, 24 at 25. Exodus Exodo 23, versikulo 24 at 25. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos, o maglilingkod man sa mga yaod, o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalaala, at inyong paglilingkuran ng Panginoon inyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang ganda ng talata 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Imagine, pag naglingkod ka pala sa mahal na Panginoon, sumunod ka sa kanyang mga utos, sa kanyang mga palatuntunan, na ikaw ay laging dumadalo, nagpapasakop sa mahal na Panginoon, napapakinggan mo mga salita ng Diyos sa pulpito, na pinapangaral ng mga manggagawa, ng mga ordained preachers, mga preachers, napapakinggan mo yung salita ng Diyos sa pagkain ng iyong kaluluwa. Amen! Pag sumunod ka, pagpapalain ka ng Diyos. Amen! Lalo na sa ating ngayon, tayo nasa huling panahon na. Itong pandemic na ito na kumalat sa buong mundo, ito yung naging daan upang ang tao malaman niya na ang kanyang buhay ay may tuldok. Kapag ikaw ay tinamaan ng karamdaman sa panahon natin ngayon, lagi ka na nangangamba, lagi ka natatakot. Kahit ayaw mong mamatay, pag ang kamatayan ay nandyan na, hindi mo na kayang dugtungan pa ang iyong buhay.
Kaya sabi ng Biblia, it is appointed unto man once to die, but after this a judgment. Imagine, mamatay ka, tapos paghukom na kagad, hukuman ka ng malapay doon sa iyong mga ginawa, masama at mabuti. Eh kung wala ka sa malapay noon, paano ka makakagawa ng mabuti? Kahit na nga naglilingkod na tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating reliyon, ang pinipilit pa rin natin yung masama. Ang ginagawa pa rin natin yung masama. Ayaw nating gumawa ng mabuti. Dahil nasanay tayo sa paggawa ng masama. Hindi natin kayang labanan ng tukso ng pagkakasala dahil wala si Kristo sa atin. Pero pag naglingkod ka na sa Diyos at tinanggap mo siya yung Panginoon Diyos sa tari na yung buhay, malalabanan mo na ang kasalanan, malalabanan mo na ang kamalian. Ikaw ay magiging anak ng Diyos, magiging makapangyarihan, mapagtagumpayan mo ang gawa ni Satanas sa iyong buhay. Amen! Dahil kapag ikaw ay nagpuri na, nanalangin, yung ikaw ay manalangin, ikaw ay magpuri, ikaw ay magbanggit ng hallelujah, praise the Lord, yan ay mga salita ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Nababanggit na lang yung labi, nandiyan na agad ang kapangyarihan. Ibibigay ng malapay nun sa atin ang pagpapala. Anong sabi dyan sa binasa natin? Babasbasan ng Diyos ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen! Itong kumalat na pandemic na virus sa buong mundo, kung ang mga tao maglingkod lang pala sa Diyos, ang mga sakit na kumalat sa sanlibutan ay kayang-kayang alisin ng Diyos. Pagagalingin ng Diyos ang mga may sakit sa panalangin ng propeta ng Diyos. Amen! Imagine, magmula nung 1975, ngayon ay 46 years ng ating gawain, ang nadidinig natin mga patotoo ng mga kapatiran, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen! Ang mga may cancer, iba-ibang klaseng karamdamang cancer, dinuktungan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kasi ang sabi ng Biblia, ang ating mga pastor nag-cast out demons of sicknesses, cast out, be healed in Jesus' name. Yan ang sinasabi ng ating mga pastor. From 1975 up to the present, nandiyan ang mga beloved Almeida family, ang mga manggagawa, ang binabanggit ng aming mga bibig, pati ng mga workers sa mga kapatiran, napapalayas natin ng demonyo. Sabi dito, demons of sicknesses cast out. Amen! Kaya lahat ng mga demonyo, napapalayas. Demonyo ng karamdamang brain cancer. Dito, marami tayong mga kapatiran nagkaroon ng brain cancer. Yung iba, talagang masasabi natin na nabawasan ng kanilang mga brain, katulad ng patutuo ng isang kabataan na aksidente. Naging mga awit, naging manggagawa, na aksidente, nabawasan ng kanyang utak. Mark Dave Maala. Yan ay meron po siyang medical certificate. Mark Dave Maala. Nabawasan na ng utak. Tapos yung ibang mga kapatiran, brain cancer. Talagang grabe, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng dugo, ang kanilang mga utak. Pero dito sa ating gawain, lahat ay pinagaling ng Diyos. Amen! Kaya hindi basta-basta itong gawain natin. Leukemia, o maraming mga may sakit na leukemia. Iba-ibang klaseng kalagayan ng mga kapatiran, may mahirap, may mayaman, may nasa katamtaman ng buhay. Nung nagkaroon ng mga leukemia, talagang kailangan nila magpa-opera. Pero salamat sa Diyos, hindi sila nagpadugtong ng kalang buhay sa pamagitan ng pag-inom ng gamot. Hindi sila nagpadugtong ng buhay na sinasalinan sila ng dugo. Sila'y nanalangin at nag-ayuno.
Ang Diyos ang nagdugtong ng kanilang mga buhay. Ngayon, ang lalakas na nila. Amen! Nagulat na lang sila na wala ng kanilang mga leukemia. Leukemia, yan ay cancer din sa dugo. Amen! Imagine, mga cancer victim. Asthma, ayan. Asthma, iba naman yan. Mga asthma, mga hika. Sa Ilocano, angkit. Angkit. Asthma, hika, angkit. Dito marami sa ating gawain. Ako nga minsan wala naman akong asthma eh. Pero pag yung grabing pagod ko, pag nagtrabaho, yung talagang walang pahinga, halos hingal ako, hingal, para akong may hika. Pero wala akong hika, wala akong findings na hika. Wala akong sintomas ng hika. Nung ako yung na-check up dyan sa ospital, wala akong findings na asthma. Pero pag napagod nga ako, para akong may hika, pagod, hinihingal. Yan ang nararamdaman ko. Pero salamat sa Diyos, ito, patuloy tayo nakakapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Amen! Taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Blindness. Ayan, mga kapatiran natin dito, marami mga blindness, mga na-blind na. Yung iba, nagkaroon ng katarata. Yung iba, kailangan operahan sa ospital. Kailangan kayurin yung kanilang mga mata. Alisin yung katarata. Magpa-opera. Pero dito, salamat sa mga Panginoon, ang Diyos ang nag-opera sa kanila. Ngayon, ang kanilang mga mata, malilinaw na. Amen! Pinalinaw ng mga Panginoon. Hallelujah! Leprosy. Ito, ketong. Maraming mga talagang ketungin. Katunayan, isa nga sa ating OP, sa main church, ketungin yan. Luisito Angeles. Kaya, talagang dapat magpakainit na maglingkod sa Diyos. Dahil yung ketong, hindi basta-basta yan. Pwedeng babalik yan. Dahil yan ay ketong sa laman, sa balat, paano kung kaluluwa ang magkaketong? Di wala ng lunas. Pero dito, salamat sa Diyos, sa panalangin natin malapastor, Evangelist Willie Estrada Almeda, ang daming mga ketungin, pinagaling ng Diyos. Amen! Maraming mga may sakit, pinagaling ng Diyos. Nababanggit ko ito, mga patotoo na ito, para hindi tayo nagigising, nanguhula. Meron kaming mga ebidensya. Ako, katulad sa akin, sinasabi ko, na meron akong mga bisyo. Ako yung sugarol. Meron akong bukis ng hayalay, karera. May palaki na ako, pa 41, pa bingko sa aming bahay. Kung patungkol sa sugal, hindi ebidensyang kailangan mo. Yung aking ginagawa, yun ang makikita mo. Kasi lahat ng sugal, ang pinag-uusapan dyan, numero at saka pera. Lahat ng klase ng sugal, ang pinag-uusapan dyan ay numero at pera. Kailangan marunong ka magbilang. Marunong kang magsukli. Marunong kang tumanggap. Marunong kang maglabas. Sa sugal, gustong-gusto ko dahil nandyan yung hanap-buhay ko, ako yung may-ari ng pasugalan, kaya malaki ang kita. Imagine, pag nagsabay-sabay yung pagsusugal, bukis ng hayalay, bukis ng karera, palaki na yung pa 41, pa bingo, kung ano nung sugal sa bahay. Kikita ko sa isang araw, 1.5. Pagsabay-sabay na yung sugal, dahil ako ang nagtutong. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Paggabi, pag walang magsusugal, pupunta ako sa Ayalay. Doon naman ako magpupuyat. Hanggang 1:00, 2:00, uuwi. Paggising sa umaga, nandiyan na kagad yung mga parokyano, nagsusugal. Bingo, Lucky 9, 41. Nandiyan na. Pag araw ng simpleng araw, ayan, nandiyan ako sa aking bahay. Sa aming bahay dyan sa Novaliches, sa Uyo.
Ang nandun, mga kaibigan, mga kabarkada, nandun yung mga naglalasing, iba-ibang klaseng inuming nakalalasing, sigarilyo, nandun ang mga kasamaan sa bisyo. At hindi lang yan, nabarkada ako sa mga oldapper, sa mga angkat bahay, sa mga magnanakaw. Nung wala pa ako sa mahal na Panginoon, kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa panalangin natin mahal na Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida, ako'y binagong totoo ng Diyos. Hallelujah, pinagaling ang aking karamdaman, acute ulcer, acute appendicitis. Sa amin ng doktor, mamamatay na nga ako sa Chinese General Hospital. 1980 lang itatagal ng buhay ko, 1980. Ngayon 2021 na. Imagine, dinugtungan na ng Diyos ang buhay ko. Salamat sa mahal na Panginoon, hindi na bumalik yung aking ulcer at ang aking appendicitis. Totoong pinagaling ng Diyos. Amen! Ang Diyos ang nag-opera ng aking karamdaman. Yung aking masamang ugali, inalis. Siyempre, pag may bisyo ka ng pagsusugal, nandyan yung masama mo ugali. Pag nagbisyo ka ng pag-iinom, paglalasing, nandyan talaga yung masamang ugali. Paninigarilyo, nandyan talaga yung paggawa mo ng masama. Pero salamat sa mahal na Panginoon. Dito sa ministeryong ito, sa panalangin natin mga pastor, beloved Mama Dear, 43 years na ako'y binago ng Diyos. Hallelujah! Pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen! Kaya kung hindi ako naglingkod sa Diyos, ano may bibigay ko na ano sa aking mga anak? Sa aking mga anak na 9. 5 babae, 4 na lalaki. Yung mga apo ko, 15 na. Oh. Yung aking mga balae, yung aming mga loved ones. Kung hindi ako naglingkod sa Diyos, anong magiging magandang buhay ng aking mga anak, ng aking mga apo? Wala. Pero salamat sa Diyos, oh. Itong espesyal na araw na ito, salamat sa pagbati ng aking mga anak. Naiya lang silang mag-kiss. Yung mga apo ko na lang ang nagbe-bless, tsaka nagkikiss. Huwag na yung malalaki. Social distancing, pag malalaki. Pero yung maliliit, salamat sa Diyos. Pag-gising ko kanina, may umawit na kagad ng Happy Father's Day. Advance Happy Birthday daw. Then next month, birthday ko naman. Salamat sa Diyos sa binibigay na kalakasan. Amen! Akala ko ano yung babanggitin ng isang bata. Sabi niya, Lolo Daddy, ano yun? Happy Father's Day. Happy birthday na rin. Oh, parang sinasabi ng bata na, sana maganda ka, Daddy, ha? Parang ganun eh. Nagulat ako kasi maaga kami nagising paglinggo, maaga. Eh, siyempre, itong mga bata, dapat natutulog pa. Pero maaga na nagising. Sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Eh, kung wala tayo sa mahal na Panginoon, di ano mangyayari sa ating buhay? Kaya sa ating mga kapatiran, napakasarap talaga na ang pamilya naglilingkod sa Diyos. Amen! Katulad sa ating mga pastor, ang kanyang buong pamilya, naglilingkod sa Diyos. Tayong lahat ng mga naglilingkod sa Ama na Panginoon, ng mga manggagawa, ating mga kapatiran, pinagpala tayo dahil ito ang buong katotohanan na ating natagpuan. Amen! Praise the Lord! Yan ang sabi ng Biblia, pagpapalain ng Diyos yung ating mga pagkain, ating tinapay, ating kakainin, araw-araw, tubig, pagpapalain ng Diyos. Hallelujah! Hindi tubig na nakalalasing yan. Tubig lang na ordinaryong water yan. Iniinom natin umaga, tanghali, hapon, gabi. Wala tayong vitamins. Pero ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan at kalusugan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Araw-araw, imagine, napupuyat kami sa ating gawain. Salamat sa mga kapatid na nagpupuyat. Alas 12, alauna na kami matutulog. Tapos gigising ng umaga, nandiyan na kagad yung mga kapatiran. Nagte-text,
Yung iba tumatawag kagad. Prayer over kagad. Gusto ipag-pray kagad sa cellphone, sa messenger. Sabi ko, grabe. Kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa na ganyan. Pero dahil sa Diyos, nandiyan ang gabay at patnubay ng Diyos sa atin. Amen! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, ating mga kamanggagawa, lahat tayo, pinagpalang tunay. Amen! Iba natin mga kapatiran, may mga goiter, yan, malalaki na yung leeg dati sa goiter. Pero salamat sa mahal na Panginoon ngayon dito, wala na ang mga goiter nila. Amen! Pinagaling na ng Diyos. Yung stomach ache, yung sakit ng tiyan. Maraming kapatiran laging dumadaing ng sakit ng tiyan. Dalawa lang naman yan eh. Pag hindi kumain, sasakit ang tiyan. Pag kumain ng sobra, sasakit din ang tiyan. Kaya kailangan maintain lang Kumain ng maayos, wag sobra-sobra, dahil ang makikinabang CR. Pag masakit ang tiyan mo, pag wala kang kinain, CR. LBM. Pag nasobra ng pagkain, masakit ang tiyan, CR. Mabuti pa mag-fasting ka na lang para wala kang problema sa CR. Walang sakit ang tiyan. Fasting and prayer, malapit ka pa sa Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Sa dami ng cancer, iba-iba sing cancer. Sa mga lalaki, meron din colon cancer. Prostate cancer. Prostate sa lalaki, sa babae, colon cancer din. Ang dami. Meron pang breast cancer. Ayan, yung nagpatuto kanina, nating beloved Nanay Modesta. Breast cancer. Buti lang, nayayaan siya dito na maka-attend. Amen! Ating beloved Sister Mercy Alwad, breast cancer din. Ating beloved Sister Roselma Espirito, breast cancer. Sister Jennifer Coloma, breast cancer. Kaya sa dami ng cancer, victim na mga kapatiran, kung wala ang Diyos, ewan ko kung saan na napunta itong mga kapatiran natin na ito. Ngunit ngayon, bumibilang na sila ng taon na naglilingkod sa Diyos. Dito lamang yan sa La Union, sa ating nasasakupan. Paano sa iba't ibang outreach station natin? Iba-ibang karamdaman, meron sila. Pero lahat tayo pinagaling ng Diyos. Amen! Dahil sabi ng Biblia, babasbasan ng Diyos yung ating tinapay, babasbasan ng Diyos ang ating tubig, aalisin ng Diyos ang sakit sa ating katawan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito pa tayo sa Isaiah 42:7-8. At sa mga uling talata natin, dito sa Lucas 15:10, Mateo 7:21. 42. Ito po sa Isaias 42, 7:8. 7-8 ang talata. Upang magdilat ng mga bulag Amen! na mata, Hallelujah! upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, Hallelujah! at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan, upang ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, Yes, Amen! at ang aking kaluhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o sa aking ang aking kapurihan. Hallelujah. Ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. Praise the Lord! Hallelujah! Sa may versikulo 7, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas sa mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan. Tingnan nyo, bilanggo ang mga tao sa kasalanan, bilanggo ang tao sa bisyo, bilanggo ang tao sa mga karamdaman. Yung mga malaya yan yung mga malaya na kumikilos. Yung mga nasa bilangguan, iba-ibang bilangguan sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa Metro Manila, sa Muntinlupa, na bilanggo sila sa kasalanan. Yung iba, totoong may kasalanan. Yung iba na pagbintangan. Yung iba na pagtripan. Nagkamali ng hatol.
Nandun ngayon sila sa bilangguan. Naghintay na lang sila ng pardon o parol para sila'y mapalaya. Pero ang tagal na nila sa kulungan, yung iba tumanda na. Sabi na nga meron na mga double life sentence. Meron ng life sentence. Nandun sila dahil sa kanilang mga ginawang mali. Dahil sa ginawa nilang kasalanan. Pero ang buong sanlibutan na wala sa bilangguan, alipin ang bisyo, alipin ang kasalanan, alipin ang karamdaman. Ngayon, kung wala ang Diyos sa iyo, sinong tutulong? Yung mga nasa malayan lugar, parang nasa bilangguan din. Ang kaibahan lang, wala sila dun sa kulungan, wala sila sa rehas. Pero sila alipin ang kasalanan, alipin ang mga gawain makasanlibutan. Salamat sa Diyos, may kapangyarihan ng gospel. Ang lahat na maniwala sa sampalataya sa Diyos, mapapalaya sa kasalanan, mapapalaya sa bisyo, mapapalaya sa karamdaman, mapapalaya ang mga tao sa gawain makasanlibutan. Dahil gospel is the power of God unto salvation. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya tingnan nyo, pansinin natin itong Lucas, Kapitulo 15, versikulo 10. Kung nagkasala ang mga tao, nagkasala tayo ng panahon na hindi pa natin kilala ang Diyos, salamat, dumating sa atin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Lucas 15, versikulo 10. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen! Ayun pala ang kailangan Matutuwa ang anghel ng Diyos sa langit, matutuwa ang Diyos, yung Diyos na nagkatawang tao, na bayubay sa krus ng Kalbaryo para tayo matubos sa ating kasalanan, kung yung taong gumawa ng kasalanan, handang magbalik loob sa Diyos, handang maglingkod sa Diyos. Kaya lahat ng tao ay tinatawagan ng Diyos na maglingkod na sa Kanya. Amen! Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat ay tinatawagan ng Diyos, lalo na ngayong mga may sakit. Kaya nga sinabi ko kanina, magmula 1975 hanggang ngayon, 2021, 46 years na pinag-uusapan ng mga himala ng Diyos sa ministeryong ito. Dahil ang Diyos dito ay totoo. Amen! Anong sabi rito sa Lucas? Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Lucas 21:19, 18:19, basahin natin yan. Lucas 21:18-19, buksan na yung Mateo 7:21. Dito po sa Lucas 21, talata po 18 hanggang 19. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Hallelujah! Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Praise the Lord! Hallelujah! Grabe alam ng malapay noon, tignan nyo. Alam ng malapay noon, pati yung bilang ng ating buhok sa ating ulo. Amen! Hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Amen! Kaya salamat sa malapay noon, tayo na naglingkod sa Diyos. Tumanda tayo na naglingkod sa Diyos, puputi lang ang buhok natin. Amen? Pero dun sa mga nakakalbo, nalalagasan ng buhok, baka yan po ay pwedeng maging sakit. Pwedeng sakit yan, yung mga nalalagasan ng buhok. Kasi ang nakalagay dito ang liwanag at hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Amen? Hindi mawawala. Alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok sa ating ulo. Paano ngayon kung nakakalbo ka? Baka iba yan. Ibang usapan yan. Pwedeng yan ay sakit. Di i-cast out mo, demonyo ng pagkalagas ng buhok, demonyo ng pagkakalbo, demonyo ng pagkawala ng buhok. Demonyo kasi, sabi ng malapastor, demons of sicknesses, cast out in Jesus' name. Amen!
and be healed. O ano pa dyan sabi, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Puri ng Diyos. Kung katulad lang sa ala na yung buhok nakakalbo, pwede lang sanang katulad sa ngipin, na yung ngipin, pag na-opera na lahat, naalis na yung ngipin, pwede lagyan ng fake na ngipin, pustiso. Pwede bang ikabit yung ngipin ng baka? Kalabaw? Hindi Pupunta ka ngayon dyan sa dentist, magpapasukat ka ngayon ng ngipin. Parang sukakat na ng ngipin. Anong tawag dyan? Pustiso, denture. Bahala ka na kung anong gusto mo. Ay, yung iba pa naman nagpapagawa, ayaw ng pangit. Ayaw magpagawa ng pangit ng ngipin. Gusto nila maganda. Ngayon sa ating paglilingkod sa Diyos, gusto natin ang langit, maglingkod tayo na may kainitan sa mahal na Panginoon. Walang pinakamagandang lugar sa sanlibutan, kundi ang naglilingkod sa Diyos. Amen. Ang pagkatapos ito'y langit at buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ngayon patutunan ng mga kapatiran natin, sabi nila, langit man ay, lupa man ay langit na rin. O di pag nandito ka sa gawain, kahit malayo, basta't araw ng gawain, dumalo ka. Dahil ang ating gawain, ito na yung tahanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Ating Pastoral House Chapel, ito ang tahanan ng mga anak ng Diyos. Amen. Tahanan ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating mga bahay, yung ating mga tinitiran, nasa inyo na yan. Kung ang nakatira dyan ay anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos. Kasi minsan, kayo, mga kapatiran, nakakasama niyo yung mga hindi naglilingkod sa Diyos. O di hati na. May naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Diyos. Di hati na yung nasa pamilya. Pero dito, sa tahanan ng Diyos, lahat tayo ay kinabagan ng Diyos, naging anak ng Diyos sa kapagmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Kaya ito ang tunay. Kaya sabi ng Matthew 7:21, hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, datapat ang gumagawa lang ng kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ang malapay ng pakibasa na yan, last verse natin. Sa aklat ng Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyaan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Magmula na nandito na tayo, nagawa na natin ang kalooban ng Diyos. Kaya yung nasa Roma Kapitulo 6, 4-5-6 nangyari sa ating buhay. Na kung saan, lumalakad na tayo ngayon sa panibagong buhay. Lumalakad na tayo ngayon sa totoong relasyon sa Diyos. Amen! Kayong ating mga nabasa na mga unang talata kanina, nandyan. Exodo 23, 24, 25, pagpapalain tayo ng Diyos. Aalisin ang malapit ng mga sakit sa ating katawan. Amen! At sa Ezekiel 36, 25 hanggang 30, yung ating mga pusong bato, pusong matigas, yung ating mga kaisipan na nagdilim. Ngayon, ang ating puso ay laman na at ang ating isipan na madilim ngayon ay maliwanag na. Amen! Nagliwanag sa ating isip ang ating mahal na Panginoon. Nagbigay ng pusong laman ang Diyos sa atin upang panahanan niya ng kanyang banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga baguhan, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan para sa mga maglilingkod sa mahal na Panginoon. Na kung saan sinabi nga ng mga gawa, Gs 38, para sa ating mga viewers, sa lahat ng mga nandyan, sa inyong mga tahanan. Hallelujah! Ang sabi rito, sa mga gawa, Gs 38, sa makatid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinairan ng Diyos ng Espiritu Santo
at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Sa madaling salita, lahat ng mga nagkaroon ng mga sakit sa panahon natin ngayon, pinahirapan ng dyablo. Itong COVID-19 virus, grabe. Naging mapaminsalang sakit sa buong mundo. Pinahirapan ng dyablo ang mga tao. Pinahirapan ng demonyong Satanas ang mga tao sa COVID-19 virus. Salamat sa Diyos, tayo na nandito sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Iningatan tayo ng mahal na Panginoon. 18 months na ngayon. Amen! Naprotektado tayo ng Diyos. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Tinakpan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Tinakpan tayo ng banal na dugo ng Diyos. Amen! At ang Espiritu ng Diyos ay gabay natin. Salamat sa panalangin ating mga pastor. Panalangin Almeida family, panalangin ng mga manggagawa. Nagkakaisang panalangin ng mga kapatiran. Lahat tayo ay totoong naglilingkod sa Diyos sa buhay. Amen! Ating mga panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Kaya sa ating mga baguhan, sa ating mga beloved viewers, lahat na nandyan sa inyong mga tahanan, surrender now your life to dearest Jesus. Surrender now your life to dearest Jesus. Hallelujah. Habang umaawit tayo, mga children's choir, nasa na yung mga children's choir natin? Ay, yung mga bata, yung aking pamilya pala. Oh Lord, I come before your throne of grace. I find rest in your presence. In worship and wonder, I behold your face, singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. Oh, what a faithful God have I. You were faithful in every way. Oh, what a faithful God have I. What a faithful God. Oh, what a faithful God have I. You are faithful in every way. Oh Lord, oh, you have heard my cry. Through the storm, you're the beacon. In the night, in the shelter of your wings, hear my heart's reply, singing, what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. Faithful in every way. Oh Lord, your sovereign granting
Let me comfort those who suffer with the comfort you have given. And I will tell of your great love for as long as I live, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You were faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. Hallelujah. What a faithful God have I. You were faithful in every way. Oh Lord, of sovereign granting peace from heaven, let me comfort those who suffered with the comfort you have given. I will tell of your great love for as long as I live, singing what a faithful God have I. What a faithful God have I. Hallelujah. What a faithful God. Oh, what a faithful God have I. You were faithful in every way. What a faithful God have I. Hallelujah. What a faithful God. What a faithful God have I. You're faithful in every way. What a faithful God have I. What a faithful God. What a faithful God have I. You were faithful, so faithful. You're faithful in every way. Hallelujah.
Bless me and all my loved ones. Make me a real Christian, O Lord God. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord, to the first beloved Pastor Evangelist Willis Almeida, bless our beloved foreigner brethren. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Write their names in the book of life in heaven, Lord. Bless them, O Lord God, materially, financially, and spiritually. Make them real Christian, Father, in the name of Jesus. Make them strong Christian in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At sa ating baguhan na naka-attend, sa ating banal na gawain, tayong manalangin. Itaas ang ating kamay. Surrender your life to dear Jesus. Suko natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Sumunod sa panalangin. Mahal na Panginoong Jesus, salamat po na ako'y dinako mo sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoong Jesus, nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Jesus, iniibig kita. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Iligtas mo po ako sa na aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ang pinakamamalaking Jesus. Salamat po sa baguhan na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo siya sa kasalanan na kanyang nagawa. Bugasan mo siya na yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Pinakamamalaking Jesus, iligtas mo siya. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ang kanyang mga anak, iligtas mo at ingatan. Pagpalain mo ang kanyang buong pamilya. Gawin mo siyang tunay mong anak ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangunang dalangin, aming mga pastor, Evangelist Willis Almeida, the Almeida family, yung abang lingkod, pagpalain mo po siya sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, pagpalain mo lahat ng aming mga viewers. Pagpalain mo lahat ng mga foreigner brethren namin, mahal na Panginoon. Ingatan mo kami. Bigyan mo kami ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kami lahat sa physical, material, financial, spiritual na bagay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin pinakamamahal ni Jesus. Dahil po'y manalangin sa ating mga karamdaman. Ikasaot natin ang mga sakit na ating taglay, mga kapatid ko. Yung binabanggit ko kanina, mga kapatid ko, yung laging pinabanggit ng ating mga pastor. Panalangin, maging ating beloved Mama di Resistant Pastor Lina Almeida. Sabi ng Biblia, "These shall lend the sick, and the sick shall recover." Kailangan sa atin ang ating mga sarili. Sabi natin, demons of sicknesses. Alam natin yung mga sakit natin. Kung ano yung mga sakit natin. Demons of sicknesses, demons of vices, demons of problems. Lahat tayo mag-pray. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ng Jesus. Lahat po ng mga kapatiran na mayroong iba't ibang pangangailangan, kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo sa malang kaparaanan. Patawarin mo kami sa lahat na ay makasalanan pagkukulang. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Demons of permanent sickness and diseases, I command you to cast out. In Jesus' name, sickness is cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus, hallelujah. Lahat ng klase ng mga sakit, karamdaman, magsigaling kayo sa pangalan ni Jesus, cast out. Bless us, Lord. Problems be solved, vices began. In Jesus' name, COVID-19 virus cast out, pandemic stop in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Give us strength and longer life in serving the Father in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed, be blessed, be healed in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tayo tuloy-tuloy na mga kapatid ko. Hallelujah. Mamaya na tayo tumalon para sa ating mga kapatiran. Tayo muna idalakunan sa ating Holy Supper. Habang inaawit natin yung awiting pang-Holy Supper natin, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng ating mga nandyan sa tahanan, kung meron po kayong tinapay at grapes, makiisa po kayo sa ating Holy Supper. Dahil kami po dito ay Holy Supper ngayon. Kaya sa lahat ng mga kapatiran, tayo muna umawit ng papuring awitin para sa ating Holy Supper. Habang awak natin ang ating mga tinapay at ang ating mga grapes, hallelujah. Handa natin ating mga sarili.
Patuloy tayong mag-concentrate sa ating mahal na Panginoon. Patuloy natin purihin ang mahal na Panginoon. Sikapin natin madama ang presensya ng Diyos. Hallelujah. Sikapin natin mapuspos ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Awitin natin yung awiting ito na Tagalog sa Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Lahat tayo na nandito na mga kapatiran, makipagkaisa tayo sa pagpupuri para sa ating Holy Supper. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen, thank you Jesus. Dati ako Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. nag-iingalipin Hallelujah! Praise the Lord! Oh, glory to God! Hallelujah! I love you so much, Father Jesus! Hallelujah! 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 Isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko ay baguhin mo Hallelujah! at mapatawad ang mga Sala ko! Hallelujah! Inubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako. Hallelujah! Praise the Lord! Dati ako Hallelujah! magkasala, Alam mo, Jesus, patawarin mo kami sa lahat ng aming makasalanan. dati ako Gawin mo kaming kaya-aya karapat-dapat sa aming pagsalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Maging karapat-dapat kami nakakain ng tinapay, iinom ng katas ng ubas, mahal na Panginoon. Hallelujah! Gawin mo kaming kaya-aya. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu. Ipadama mo sa amin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Pagpalain mo kami lahat na nandito. Ano ba ang aming mga kasalanan? Maliit at malaking kasalanan. Hindi pa na pagsisiyan ang kasalanan. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. at mapatawad ang Hallelujah! asawa ko sa Kalbaryo. Tinubos mo ng iyong dugo, nilinis mo ako, aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako
sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako'y inibig mo, dahil ako'y inibig mo. Hallelujah! 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 Dahil mula na nandito mga kapatid ko, pinagpala. Nadama na naman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Salamat sa kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, nasa ating pananagawain. Hallelujah! Hallelujah! Tayo natin magkaisa para sa ating banal na hapunan. Opo, mapagpala ang Diyos sa mga banal. Mahal na Panginoon, patuloy mo kaming puspusin na yung banal na Espiritu. Hallelujah! Lahat ng mga nandito, mula sa maliit na bata hanggang sa pinakamatanda at sa mga baguhan, at sa baguhan na nakadalo, at sa aming mga viewers, mahal na Panginoon, pagpalain mo rin sila, ipadama mo sa kanila yung manamit sa presensya, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Awakan natin ang ating mga tinapay. Sinabi po ng unang Korinto 11:24, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, kainin natin. Hallelujah! Hawakan natin ang ating mga grapes. Verse 25. At ganyan din naman nilawakan ng saro. Pagkatapos sa makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin. Hallelujah! Kalbaryo, Tinubos mo iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. hallelujah! Ang iyong buhay Lahat po na mga kapatiran gusto magpapanalangin. ipinagkait sa Dala po kayo dito akin. sa harap habang inaawit po ng Ikaw ay ating napako mga sa singer, yung krus awitin ng natin. Kalbaryo, dahil ako Lahat po na magpapanalangin, mga kapatiran, mga inibig children's mo. choir, lahat. Sa Lumapit na lahat Kalbaryo, para kayo may hands. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. tinubos mo Brother Chris, Brother Oliver, Eddie Boy, iyong dugo, nag-realize sa ating mga kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. nilinis mo Hallelujah, praise the ako, Lord, hallelujah, praise the Lord. aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y nibig mo. Dati akong makasalanan, dati akong puno ng kasamaan,
kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinuko ang lahat ng kasalanan ko upang buhay ko'y at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. It's so good to remember the goodness of God. It's so good to remember the goodness of God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness of God. Kay ganda alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin kabutihan ng Diyos. Tinubos niya ating kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, kay gandang alalahanin kabutihan ng Diyos. Tinubos niya ating kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, kay gandang alalahanin
kabutihan ng Diyos. Ilubos niyang ating kaluluwa, pinagaling ating karamdaman, kigintang alalahanin kabutihan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil lahat ng mga nandito sa ating banal na gawain, tuloy-tuloy na tayo. Taas natin ating mga kamay. At sigaw tayo lang, hallelujah, praise the Lord. 3 beses. Sa ating mga beloved viewers, sa lahat ng ating mga nandyan sa inyong mga tahanan, sumabay po kayo. Taas nyo rin ang inyong mga kamay. At sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Ating pagtalon, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y tuloy-tuloy na para sa ating sunod na bahagi na ating gawain. Tayo pinadako na sa ating special love offering, sa ating monthly offering para po sa ating Holy Supper ngayon. Andito yung ating box sa likod ng box ng Mahal na Pastor at Beloved Minister Billy James, yung box natin para sa ating special love offering, para sa ating monthly offering ng mga kapatiran. Magbigay po kayo para tayo patuloy at patuloy na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin o pumapagpala ang Diyos sa mamalan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran magbibigay para po sa aming monthly offering, Mahal na Panginoon, sa mga karagdagang pangailangan ng banal na gawain, Mahal na Panginoon. Ibalik mo na higit sa inaasahan ng mga kapatiran, akala ipagkakaloob na monthly offering para sa iyong banal na gawain. Pangalan ni Jesus, sa pangunang dala niya, Mahal na Pastor. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po ng ating mga patira magsabing, Praise the Lord! Praise the Lord! Huwag niyo po kalimutan, mga kapatid ko, yung ating box. Iba yung box na puti na nandyan. Yan po yung mga ng ating mga pastor.
birthday ng ating beloved minister Wildy James Almeida Jr. At ilang service na lang, yan po ay ipagkakalob na natin sa ating mga pastor at beloved minister Wildy James. Lahat ng ating mga naipon dyan, huwag natin limitahan ang pagbibigay natin ng birthday para sa ating mga pastor, beloved minister Wildy James. Basta ulitin ko, huwag tayo maglalagay ng barrier.